Ayan mga kapatek, okay? So ngayon magpapasko na, syempre yung iba dyan may bonus, may mga pera at gusto mong bumili ng bagong cellphone ngayon at ang balak mong bilhin ay iPhone 11. So ang tanong, worth it pa rin ba siya ngayong 2020 hanggang 2021? So kung curious ka kung gusto mo siyang bilhin para sa ngayong taon na to, mag-stay tuned ka lang, mag-subscribe ka sa channel ko para makita mo kung worth it ba ang iPhone 11 ngayong 2021. Bounce. Ayan mga kapatek, ano po. So ang tanong ulit, kung balak mo bumili ng iPhone 11 ngayong 2021, worth it ba siya? Okay? Siyempre, ang iPhone 11 po ay isang taon na mula nung inilabas po ni Apple at meron na pong bagong labas na iPhone 12. So ang tanong, kung bibili ka ba ng iPhone 12 o iPhone 11? Pero syempre, doon po muna tayo sa makatotohanan. Kung ang presyo na abot lang po natin sa ngayon, okay, ay presyo na para sa iPhone 11 lang. Syempre, ang unang pwede po nating sagutin dyan ay talagang pwede natin bilhin ng iPhone 11 dahil hindi naman po natin pa kayang abutin ng iPhone 12. Okay? At hindi naman po nalalayo ang itsura at ang performance ng iPhone 12 at ng iPhone 11 at ipapakita ko po yan sa inyo ngayong araw na ito. So, simulan muna natin sa presyohan. Sabi ko nga po, ang presyo po ni iPhone 11 ngayon ay bumaba na po ng bumaba dahil nga po sa may lumabas na pong iPhone 12 na bago ni Apple. Okay? So, ang presyo po nila, okay, dahil po isa kong online seller, ang presyo po ng iPhone 11 ngayon ay nagre-range from 28,000 hanggang 35,000 pesos. Depende sa memory, depende sa condition, depende sa package na meron po sila. Okay? So, kung bibili kayo ng budget mo, I can recommend iPhone 11 dun sa mga may ganong budget sa pagbili ng bagong cellphone ngayong Christmas o ngayong bagong taong paparating. Okay? Kasi po ang iPhone 12, syempre mahal po ngayon yan. Nasa 50,000 pataas po yan. Okay? Hanggang yung iPhone 12 Pro Max hanggang nasa 80 to 90,000 po ang mga presyuhan ng mga yan. So, tingnan po natin sa physical. Ano po ba ang meron sa physical nito? Alam ko po, alam nyo na karamihan ng mga bagay nito, pero ito po yung konting review lamang, na kung ito ay worth it pa rin ba ngayong 2020, lalong-lalo na doon sa mga interesadong bumili nito. Okay, mga kapatek? So, ang physical po niyan, isa po siyang 6.1 inch screen. Okay, full screen. Okay, meron po siyang notch dito na tinatawag para po sa ating Face ID. Okay, wala po siyang fingerprint para po sa mga nagtatanong. Wala pong fingerprint. At meron siyang dual camera system. Isang wide and isang ultra-wide camera. Wala po siyang zoom. Hindi po kagaya ng 11 Pro Max. Meron siyang third camera kung saan pwede po siyang mag-zoom. Okay. Pero kapatid, wag mong nating mamaliitin ito. Okay? Kahit hindi ito Pro, kahit ito yung simpleng regular iPhone 11 lang, napakaganda pa rin po ng performance nito. Halos ka-performance lang po siya ni iPhone 11 Pro Max. Okay? So, pagdating po sa battery life, ako po isa sa mga pinakagusto ko sa iPhone 11. Bakit po ako gumagamit din ng iPhone 11 pag paminsan-minsan. Okay? Punta po tayo sa settings. Pakita ko po sa inyo ang battery natin. Okay, napakatindi po ng battery life po nito. Okay? So, yan. Sa po nakikita nyo, medyo hindi po nagsusum ang ating, hindi po nagpo-focus ang ating camera. Okay? So, ayan. Pero kung nakikita nyo po yung green na yan, okay? Yan. Halos hindi man po bumababa ang ating battery yan. Nag-focus na po. At ang last charge ko po ng 100% is kaninang madaling araw pa ng 6:19 AM. It's already 1:48 in the afternoon pero ang battery ko po ayan pa. Okay? So, tingnan natin ang percentage, 95%. Hindi po siya masyadong bababa dahil hindi ko po ito masyadong ginagamit. Pero tingnan niyo po yung standby time niya. Solid na solid po yan. With 3 hours on time, screen on time po. So, kung sa battery life po ang pinag-uusapan, gusto niyo ng isang cellphone na pang matagalan na aabot hanggang gabi, hanggang matapos ka magtrabaho, hanggang matapos ka sa eskwelahan, I recommend this cellphone. Okay? Sa battery life, sulit na sulit po kayo dito. Okay? Punta naman po tayo sa camera. Okay? Sa camera po tayo. Hanapin natin, camera.
Ayan. Sa camera, makikita po natin na yan. Meron po tayong yung photo at meron tayong ultra-wide lens na pwede pong kumuha ng napaka-wide na angle. Okay? So, yan po yung pangalawang camera po niya. At meron po itong night shot. Okay? So, kung magpipicture po kayo sa gabi, okay po ito, lalabas po yan. Okay? So, tapos, ang video po natin, ganyan. Okay? Para po sa mga curious kung ano po ang video quality nito, kung ito po nakikita nyo, pinapanood po ninyo ngayon ay kuha ng iPhone 11 Pro Max at ang camera po kasi nila ay parehong-pareho lang. So ganito rin po ang magiging kuha ni iPhone 11 pag nag-video po kayo. Nandyan po ang slow-mo, nandyan din po ang time-lapse at lahat po ng kailangan natin. At even yung selfie camera po natin ay nandyan din po. So sa camera, wala pong problema dito. Pwedeng makipagsabayan sa panahon po ngayon, no? Parang may camera ka lang iPhone 11 Pro Max. Nawala lang po yung isa, which is the zoom, na kung hindi ka naman mahilig mag-zoom ng pag nagpipicture ka, okay na po to sa inyo. Okay? So sa screen, ayan, sa screen. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng konting idea sa screen. Ito po yung LCD screen, hindi po siya LED kagaya ng sa iPhone 10 o sa 10s Max. Ito po yung LCD kagaya ng sa iPhone 8 Plus, pero napakagandang quality po nito, parang naka-LED screen ka na rin. So, kung hindi po kayo ganun masyadong kaarte sa screen, no? At actually, kahit maarte ka, pasok na pasok pa rin po ito. Pwedeng gamitin. Okay? So, sounds, napakaganda rin po ng sound quality nito. Punta po tayo sa YouTube, pakita ko lang po. Okay, magbukas tayo ng isang video. Okay, ito na lang yung ads. Ayan. Kung naririnig niyo po, lapit ko lang po. Hey guys, Paolo here, your freelance designer. Today you'll get to help me decide on a few things. Now my day is usually made up of visiting. So solid din po ang sounds ito. Meron po lumalabas na sounds dito sa speaker grill at dito po sa speaker po dito. No, wala po tayong problema sa sounds din. Napakaganda po nito. Sa gaming, lalo na sa mga kabataan dyan na mahilig mag-games. Okay, punta po tayo sa Mobile Legends. Kahit hindi po ako naglalaro, okay, alam ko po din download ko yan. Hindi po ako naglalaro kaya kaka-download ko lang, pero para for the sake of this review, papakita ko lang po sa inyo kung gaano po kalupit ang performance ni iPhone 11 pagdating sa games. Ayan. Makikita nyo po, napaka-smooth po niyan. Okay. Okay po natin. Sige. Pakita ko lang po sa inyo, mabilisan ang performance nito. Okay. Yan. Napakaganda po. Walang lag. Walang issue. Yung animation is kumpleto. Hindi po tinapid ang graphics. Kasi po, ang alam ko po sa mga games, kapag mababa ang GPU or ang processing unit, tinitipid po yung graphics po nila, hindi ibinibigay yung full blast. So, yun po yung nagiging problema ng mga mababang klaseng mga cellphone. So, ayan. Okay. So, hindi ko na po tutuloy, pero at least may idea na po kayo kung gaano ka-smooth ang iPhone 11 pagdating yan. Nakakita po ba yung graphics na to? Okay, napaka-smooth po niyan. So, sa games, wala po tayong problema. Okay? So, can I recommend iPhone 11 in year 2020 and year 2021? Yes na yes po mga kapatek. So, kung sabi ko nga, ang budget po natin ay sakto-sakto at may balak ka na, okay? Pwede ko po sabihin sa inyo, go for it. Okay? Mag-e-enjoy po kayo at hindi po kayo magsisisi sa iPhone 11 na bibilin po ninyo. So, sana mga kapatek, okay, nabigyan ko po kayo ng konting idea, konting tips sa inyong mga gustong bumili ng mga bagong gadget. At kung may mga katanungan pa po kayo, meron kayong gustong itanong about other model na iPhone, pwede ko po kayong tulungan, okay? Pwede po akong magbigay ng comment or ng sagot sa inyong mga katanungan, or maybe gawa ako ng video para sa inyong mga katanungan. So, salamat po mga kapatek. Subscribe lang po kayo para mas marami po tayong matulungang mga mahilig mga kapatid nating teke dyan na mahilig sa mga gadget na kagaya natin. Maraming po salamat. Goodbye and God bless. Bounds.